Magkasamang lumabas ng kwartong mag-ina. Todo suporta si Cyril sa likod ni PJ. Nag-aalala siya na baka magkamali ng galaw ang bata at dumugo ang sugat nito. Nakangiting sinalubong sila ni Joy. Masaya siyang makita mag-ina na magkasama at masayang nag-uusap. Alam niyang pinipilit lang ni Cyril na maging masaya sa harapan ni PJ. Halata pa rin niya sa mata niyang lungkot at ang titigan, mabuti na mumugto pa rin ang mga mata niya. Nilagyan niya lang ito ng concealer kaya parang maayos tingnan. Good morning, Prince P. And Queen Mother. Masayang bati niya sa kanila. Good morning, Tita Joy. Sagot naman ni PJ. Lumapit naman siya sa bata at inalayang makaupo sa upuan. Ate, upo ka na para makakain na tayo, sabi niya kay Cyril, sabay hila sa upuan nito. Salamat, Joy. Wika niya na may alanganing ngiti. Nagbaba na lang ng tingin si Cyril dahil umiinit na naman ang kanyang mata. Hudyat na yung napapatak na naman ang kanyang luha. Naramdaman pa ni Cyril ang paghaplos ni Joy sa kanyang likod. Alam niyang paraan niya ni Joy upang sabihin sa kanya na huwag siyang iiyak dahil nasa harapan niya si PJ. Tumango na lang siya kay Joy at umupo na rin ito sa tabi ni PJ. Tinawagan na rin niyang mga kasambahay upang makasabay sa kanila. Ayaw niya na maramdaman na may kulang sa pamilya niya. Nilagyan na muna ni Aling Sisa ng kape ang kanyang tasa bago to umupo. Humigop si Cyril ng kape pero parang nag-ibang lasa ng kanyang kape. Hindi na lang siya nagsalita dahil ayaw niyang isipin ng mga kasambahay na maselan siya. Kumuha siya ng bread at ham sa kanilagyan ng cheese. Isa ito sa paborito niyang agahan, kagad na kinagat ni Cyril ang sandwich pero mapait ang panlasa niya. Naisip niya na pati ang sandwich ay nakikidalamhati sa kanya niya. Ano yun? Bitter na sandwich? Tanong ng pasaway niyang utak, nakita niyang basket ng prutas kaya tumayo siya at kumuha ng isang apple. Hinugasan niya ito sa kakinagat. Ang tamis. Sabi pa niya saka muling bumalik sa upuan at kinain ng masanas. Matapos nilang kumain ay bumalik na siya sa kanyang room. Pagkasara ng pinto'y diretso siyang nahiga sa kama. Tinatamad ang pakiramdam niya. Parang gusto niyang matulog. Bigla niyang naalala na tawagan ng kanyang mga tauhan. Gusto niyang malaman kung ano nangyari sa lakad ng mga to. Tumayo siya mula sa kama at hinanap ang kanyang bag. Nakita niya itong nasa ibabaw ng kanyang table. Kaya lumapit siya dito. Agad niyang binuksan ang bag at kinuha ang kanyang phone. Napakaraming missed calls at messages na pala. Pero hindi man niya malang naalalang tinignan ng mga mula ito kahapon. Agad niyang tinawagan si Travis. Gusto niyang malaman kung nahuli na bang mga tong dalawang lalaking bumaril sa kanila ni Joven. Hello ma'am, agad na sagot ni Travis. Anong balita sa pinapagawa ko sa'yo? Tanong niya sa tauhan. Mabuti tumawag ka na ma'am, kagabi pa kita tinatawagan. Pumunta ka dito sa hideout ma'am, nandito namang hinahanap mo. Sagot nito, agad na pinatay ni Cyril ang telepono at kagad itong nagbihis. Dumaan siya sa kanyang secret room upang kumuha ng mga gamit ng kanyang dadalhin. Matapos makuha ang lahat ng kailangan, pumasok siya sa kanyang private elevator at kagad na bumaba sa basement. Matuloy na pinatakbo ni Cyril ang kanyang kotse. Malayo din ang hideout nila. Halos madurog naman ang manibela ng kanyang kotse dahil sa higpit ng pagkakahawak. Dito niya binuhos ang kanyang galit sa mga taong dahilan ng lahat. Umanda sa akin kung sino man ang may pakana ng bag baril sa amin. Hindi kita tatantanan. Kahit sang sulok pa ng mundo ka magtago, wika niya sa kanyang isipan. Nasaan sila? Agad na tanong ni Cyril sa kanyang mga tauhan. Umahangos naman na lumabas si Travis at sinalubong si Cyril. Ma'am, pasok ka muna sa loob. May dapat ka malaman, bungad ni Travis. Magkasamang pumasok sa loob ng malaking bodega. Nadatnan pa niyang nasa loob si Henry. Henry, bakit nandito ka? Nagtatakang tanong ni Cyril. Gusto ko lang makatulong sa'yo. Alam kong lalabas sa orbit to. Pero bilang kaibigan at kababata, gusto kong tulungan sa laban na ito, Cyril. Sagot niya sa kababata. Napatango na lang si Cyril dahil talagang malaking tulong sa kanya si Henry. Malawak ang kaalaman nito sa technology, kaya mapapadali ang paghahanap nila sa mga salarin. Ma'am, umamin ng mga namaril sa inyo. Inutusan daw siya ni Master Dragon para patayin ka. Pagkatapos kukunin si PJ para makuha lahat ng kayamanan at ari-arian ng mga Sanchez. Nalaman din namin na pag-aari ni Victor Chua, ang Montessori de Carmel at ang fashion agency na kinabibilangan ni PJ, mahabang salaysay ni Travis. Kung ganun, kailangan ko nang unahan si Master Dragon. Hindi ako makakapayag na makatakas pang matandang yon. Kailangan mahanap natin siya sa lalong madaling panahon bago pa siya makatakas. Nanggagalaiting wika ni Cyril. Henry, hanapin mo si Master Dragon. Hack all CCTVs and trace phone calls, including messages. Utos si Cyril sa kaibigan. Yes ma'am, sagot ni Henry. Saka inikot pang kanyang swivel chair. Bago mupot pinaglapat din doon ng kanyang dalawang palad sa kakinuskusto. I like this game. Sabi pa niya na mukhang excited pa sa kanyang gagawin. Kinuha ni Cyril ang kanyang telepono at nagdial. Ilang pag-ring lang ay sinagot naman ng kanyang tawag. Hello ma'am, sagot na nasa kabilang linya.
Christian, gusto kong pabagsakin mo lahat ng mga negosyo ni Victor Chua. Gawan mo rin ng paraan para umatras na lahat ng kanyang mga investors at ibenta ang kanilang shares. Gawin mong malinis at hindi masangkot ang mga company natin. Utos ni Cyril kay Christian na siyang nagsilbing CEO ng kanyang kumpanya. Walang kahirap-hirap na pinasok nila Travis ang private resort. Ginabitan din nila ng pampatulog ang mga tauhan ng resort. Meron silang armas ng balay, may gamot na pampatulog. Tumagal ang bisa ng gamot na nakalagay sa bala ng 24 hours. Pati mga staff ng resort hindi pinalampas. Kailangan makuha nilang matanda na walang nakakakita sa kanila. Kaya naman siniguro nilang tulog ng lahat ng tao sa paligid. Natagpuan nila si Master Dragon sa loob ng kwarto nito habang natutulog. May katabi pa itong dalawang babae. Agad nilang tinalian ng matanda at nilagyan din ng basal sa bibig upang hindi na makapag-ingay. Pagdating nila sa hideout, kagad nilang dinalang matanda sa basement. Tinali din nila ito habang nakahiga sa ibabaw ng lamesa na yari sa semento. Kahit na anong gawin ng pagpalag ni Master Dragon, hindi naman ito makakagalaw. Dahil sa higpit ng pagkatali sa kanya. Kahit na magsigaw pa ito, wala namang makakarinig sa kanya. Dahil soundproof ang basement. Hinayaan nila itong maghingay hanggat hindi napapagod ang matanda. Papunta na rin si Cyril at Henry sa lugar kung saan dinala si Master Dragon. Walang imikan ng dalawa sa loob ng kotse. Mababanaag sa mukha ni Cyril ang galit na kanyang nararamdaman. Panay din ang pagkuyom ng kanyang mga kamao dahil kating-kati na ang mga kamay niya ipadapo sa mukha ni Master Dragon. Pagdating nila sa lugar ay kagad nang bumaba si Cyril at nauna nang pumasok sa loob ng bahay. Kinuha naman ni Henry ang bag na dala ni Cyril. Saka sumunod sa babae. Nasa liblib na bahagi ang hideout. Nakatayo ang bahay sa isang malawak na lupain na walang kabahay-bahay. Malayo na rin sa kabahayan ang lugar at nasa malapit na sa kagubatan ng bahay na pinagdalhan kay Master Dragon. Isang lugar na ito sa mga hideout ng grupo ni Cyril. Sila lang ng mga tauhan niya nakakaalam sa lugar na to. Pagpasok sa loob ng bahay, nadatnan niya si Travis sa sala. Nakahanda na bang lahat? Kagad niyang tanong kay Travis. Opo ma, kayo na lang hinihintay. Sagot naman ito sa kanya. Binuksan ni Travis ang pinto. Bumungad sa kanilang hagdan pababa sa basement. Kagad silang bumabat nagtungo sa isang kwarto. Pagbukas ni Travis sa pinto ay bumungad naman sa kanila ang lalaki nakahiga sa lamesa. Lumapit si Cyril sa matanda at kagad na sinuntok to sa mukha. Dahilan upang magising to sa pagkakatulog. Ha? Sino kalapastangan ka? Hindi mo ba ako kilala? Kaya kitang ipapatay kasama ng pamilya mo. Galit na sigaw ng matanda sa kanya. Tumawa na muna ng malakas si Cyril bago to sumagot. Victor Chua, mas kilala sa tawag na Master Dragon. Mayabang ka pa rin hanggang ngayon. Mabilis ka nga nakuha ka nga ng mga tauhan ko. Tapos ako pang tatakutin mo? Nakakalokong wika ni Cyril. Ikaw, na ang natanong na matanda kay Cyril. Matapos itong makilala to. Ako nga, ang taong gusto mong ipapatay para makuha mong lahat ng pera at kumpanya na hawak ko. Ang dami mong dinamay dahil sa kasakiman mo. Ang hayop mo. Buhay ka pa pero sinusunog ng kaluluwa mo sa espyerno. Malakas sa sigaw ni Cyril. Hindi ako natatakot sa'yo. Manda ka sa akin kapag nakaalis na ako sa lugar na to. Uubusin ko kayong lahat ng pamilya mo. Nagawa ko ng maalis sa landas ko mga Sanchez noon. Kaya magagawa ko rin na alisin ka at ang buong pamilya mo ngayon. Una ko akong Diamond International na walang kahirap-hirap noon. Ngayon ang St. Patrick's naman ang mapapasakin sa ayaw at sa gusto mo. Walang sino man ang pwedeng pumigil sa akin. Nahibang nasabi nito sa kamalakak na malakas. Ikaw ang dahilan ng pagkalugi ng Diamond International na pinaghirapang ipundar ni Daddy Hill. Walang hiya ka. Ikaw palang punot dulo ng lahat. Nanggagalaiting sigaw ni Cyril sabayang pa sa matanda. Akin ang bag ko. Ilapag niyo dito sa tabi ng matandang ito. Utos si Cyril sa kanyang mga tauhan. Nalalaki naman ang mga mata ni Henry. Dahil siya narinig, binuhat niya na lang ang bag at nilapag sa ibabaw ng lamesa. Binuksan din niya ang zipper para kay Cyril. Pero laking gulat niya nang makitang laman nito. Puno ng perang bag na dala-dala ni Cyril. Kayong dalawa, ibukan yung bunganga ng taong yan, utos niya sa dalawang tauhan. Nanginginig ang mga kamay nilang lumapit sa matanda. Sa kanilagyan ng kahoy ang bunganga ni Master Dragon. Agad na kinuha ni Cyril ang isang bundle ng tag-1,000 Inisa-isang siniksik sa loob ng bunganga ng matanda. Hindi kinaya ni Henry na panoorin ang ginagawa ni Cyril. Kaya naman tumalikod na lang ito. Lunukin mo lahat ng perang yan para mabusog ka ng gusto. Nang dahil sa pera, kaya ka pumapatay ng mga inosenteng tao, hindi ba? Napakaraming pamilyang naghirap ng dahil sa'yo. Kaya hayan, magsawa ka. Ubusin mo lahat ng mga perang ito. Galit na sigaw ni Cyril habang walang tigil sa pagsiksik ng mga papel sa loob ng bunganga ni Master Dragon.
Halos hindi na makahinga si Master Dragon. Pero hindi pa rin tumigil si Cyril sa kanyang ginagawa. Sa sobrang galit na nabuo sa kanyang puso, hindi na namalayan ng babae na parang mawawala na siya sa kanyang sarili. Maya-maya pa bigla na nag-ibang pakaramdam ni Cyril. Bahagyang tumigil din sa kanyang ginagawa. Ang kamay niya na may hawak na pera ngayon nakahawak na sa kanyang tiyan. Dayon niya na hindi niya na matiis ang sakit na kanyang nararamdaman. Parang hinihiwang kanyang puson sa sakit. Nagtaka naman si Henry kung bakit biglang dumaing si Cyril kaya't lumingon siya sa gawin ng babae. Agad namang nilapitan ni Travis ang kanyang amo dahil namumutla ito at pinagpapawisan. "Ma'am, ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Travis. Agad namang lumapit si Henry sa kababata at inalalayan ito dahil parang matutumba na ito. "Cyril, ano nangyayari sa'yo?" Tanong niya kay Cyril na nasa tono ng pag-alala. Hinaplos si Cyril ang kanyang itim na pantalon dahil naramdaman niya na parang naihi siya dahil may lumalabas sa tubig sa kanyang kasalanan. "Dugo," sabi niya habang nakataas ang kanyang palad na puno ng dugo. "Aus," biglang sabi ni Henry saka mabilis na binuhat si Cyril at patakbong umakyat sa hagdan. Binili na naman ni Travis ang mga tauhan bago sumunod sa dalawa. "Boss, wag mo nang gamitin ng kotse, baka maubusan ng dugo si ma'am bago pa tayo makarating sa ospital," malakas na wika ni Travis kay Henry. "Ha? Paano tayo makakapunta ng ospital?" asar na tanong ni Henry. "Doon sa kakahuyan. Diyan namin tinago yung helicopter na ginamit ni ma'am noon sa Batangas at nila si PJ sa ospital," sabi nito at nauna nang tumakbo sa kakahuyan upang tanggalin ang malaking trabal na nakabalot sa helicopter. Kasalukuyan tinitingnan ni Dr. Charlotte ang sugat ni Pamelang. Natutuyo na rin ang sugat nito. Malapit sa dibdib at buti na lang sa kanang bahagi ito tumama. Kung nagkataong sa kaliwa na baril ay marahil sentro ang puso ng dalaga. Pinapaalalahanan pa rin niya si Pamela sa mga dapat at hindi dapat gawin. Dahil alam naman itong bawal. Dahil isa itong nurse. Masaya pa silang nagkwentuhan ni Pamela kasamang kanilang tita Lucille. "Mukhang hindi ka na makakasama sa mga mission ngayon. Baka ikulong ka na ni Captain Castro sa kwarto niya paglabas mo dito." Biro ni Charlotte sa kaibigan. "Naku ha, meron pa akong isang laban na kailangan tapusin bago ako pumayag na magpakulong sa kanya." Pabirong sagot naman ni Pamela. "Iha, nasa tamang edad na naman kayong pareho ng anak ko. Bakit ayaw niyo pang magpakasal? Ilang taon na rin kayong magkasintahan. Siguro naman kilalang kilala niyo ng isa't isa. Pero kung ako tatanungin, gustong gusto kita na maging anak." Singit naman ni Lucille. Ginagap ni Pamela ang palad ng kanyang ate Tita Lucille sa kanginitian nito. "Tita, hindi ko po sinabing ayaw ko. Meron lang po akong kailangan gawin," malumali na sagot nito. Naputol ang kanilang usapan dahil biglang tumunog ang telepono ni Charlotte. Agad niya itong kinuha upang tingnan kung sinong tumatawag sa kanya. Nakita niya si Henry ang caller kaya sinagot kaagad nito ang tawag. "Oh Henry, napatawag ka," bungad niya kay Henry. Kaagad siyang natigilan nang sabihin ni Henry na ihanda ang emergency room para kay Cyril. "Ano ka mo? Emergency? Bakit? Anong nangyari sa kanya?" Nag-aalalang tanong niya. "Dinudugo? Bakit?" Natatarantang tanong niya. "Oo sige, ipapahanda ko na," sagot nito sa kakagad na pinatay ang tawag. "Siya bakit? Sinong dadaling dito ni Kuya Henry?" Nagtatakang tanong ni Pamela. "Tita, si Cyril daw tita, dinudugo daw." Umiiyak na wika niya kay Tita Lucille. "Ano? Bakit? Ano nangyari sa anak ko?" Gulat na tanong ng ginang. "Siya, ano daw ang nangyari kay ate?" Umiiyak naman na tanong ni Pamela. "Hindi sinabi, basta pinapahandang emergency room at abangan daw nila sa rooftop." Sagot ni Charlotte saka nagmadaling lumabas sa VIP room at nagtungo sa emergency room. Biglang lumapag ang helicopter sa rooftop ng ospital at kaagad nang lumabas si Henry. Karga pa rin ito si Cyril na walang malay. Pinahiga niya ito sa stretcher at kaagad nilang dilala ng mga nurse sa loob ng elevator. Sumunod din si Henry sa kanila hanggang sa makarating na sila sa emergency room. Agad silang sinalubong ni Dr. Charlotte at kaagad natingnan si Cyril. "Call Dr. Reyes." Utos si Charlotte sa isang nurse at kaagad naman tinawagan ng nurse si Dr. Reyes. Agad-agad na pinunta sa emergency room. Hinihingal na dumating ang babaeng doktor. Kaagad niya nilapitan si Cyril at pinakinggan ang heartbeat nito. Hindi mapakali si Henry sa labis ng emergency. Naalala niyang tawagan si Lynette at pinapuntang kanyang fiancé sa ospital. Matapos may baba ang tawag ay narinig naman niyang pagtawag sa kanyang pangalan ng ina ni Cyril. "Henry! Henry! Ano nangyari kay Cyril?" Umiiyak na tanong ng ginang. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.